Generally peaceful ang naganap na White Ribbon March sa EDSA kahapon. Gayunman, hindi naiwasang may mga nahilo sa kilos protesta dahil sa init ng panahon. Si TJ Mendoza sa balita. Walang gulo, walang inaresto, pero may mga nahilo. Ganyan na naging sitwasyon sa White Ribbon March, kilos protesta kontra korupsyon na ginanap sa People Power Monument sa EDSA kahapon. Ayon sa Quezon City Police District, may 20 ang nahilo sa kasagsagan ng kilos protesta. Generally peaceful ang naturang rally ayon kay Quezon City Police District Director General Randy Glenn Silvio. Sa ngayon, wala namang matatawag natin na peaceful naman because of the series of meetings before naman tayo mag-conduct na itong event na to. Merong ugnayan, yun ang maganda, between the organizer and the local government unit and the PNP. Alas 2 na tanghali noong linggo nang maabot ang peak ng bilang ng mga rallyista. Sa tala ng pulisya, umabot ng 3,600 ang bilang nila. Dako alas 5 naman ng hapon nang bumaba ang bilang at unti-unti na silang nag-uwian, kung saan 2,000 na lang ang natira sa programa. Nasa halos 2,500 naman ang deployed sa hanay ng pulisya na nakakalat maging sa kahabaan ng EDSA. Kita maging ang riot shield na nakahile-hilera sa kahabaan ng kalsada. Paghahanda yan kung sakaling may mangyaring kaguluhan. Bukod sa anin ng pulisya, handa rin maging ang pamahalang lungsod ng Quezon City. Meron ding mula sa Red Cross at maging ilang grupo pa na tumutulong sa kalimang magkaroon ng pangangailangang medikal. Lahat tayo pag mayroong mga emergencies at saka mga big event, handang-handa po tayo sa mag-provide ng security coverage, no? Kahit sunod-sunod po yan, basta alam natin yung event, mabilis tayo makaka-react at makaka-generate ng mga tao upang mag-maintain. Ang objective palagi natin ay to maintain peace and order. Samantala, bukod sa kontra-korupsyon at political dynasty na sinisigaw ng mga sumama sa kilos protesta, nananawagan naman ang grupong UFCC na tigilan na ang pagmumonopolya ng kapangyarihan lalo na sa mga energy at tubig. At alam naman natin, maraming mga politiko na ginamit ang kanilang kapangyarihan para magkaroon ng impluwensya sa mga malalaking negosyo. Halimbawa, ang tubig. Alam naman natin, merong 2 maimpluwensyang senador, no, na iisa ang apelyido at magkapatid. Ilan bang magkakapatid na senador ang nandiyan sa mataas sa kapulungan? No? 3? 3 ba silang tigagalawa na magkakapatid? No? Parang sinasabi nila na sila lamang ang may karapatang magsilbi sa ating inang bayan. Pero tanungin natin sila, ano ba ang kanilang posisyon pagdating sa usapin ng Oil Deregulation Law? Ano ba ang kanilang posisyon pagdating sa Energy Power Industry Reform Act? Ano ba ang kanilang posisyon ukol sa privatisasyon ng tubig? Iba't ibang panawagan ang sinisigaw ng mga nagkilos protesta. Pero ang hangad nila at nagkakaisang tinig, wakasan ng korupsyon at managot ang lahat ng sangkot sa pangungurakot sa kaban ng bayan. TJ Mendoza para sa mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.